Hello, good day sa inyong lahat dyan na nanonood. I want to share about my journey regarding sa application ko sa US Embassy. So, yung anak ko nandun ngayon sa USA. She's almost 1 year na kasi umalis sila last, wait lang, umalis sila last March 11, 2025. So, it's been almost a year na ngayon na sila nandoon. So, um, my daughter sponsored my trip to go there kasi manganganak na siya for the second baby. So, mahirap naman na walang mama. Ganun talaga. Mama is the best. So, kahit papano tayo ay makapag-alaga sa kanya doon. So, ganito. Kumuha siya ng agency to anong tawag dito? Para maasikaso yung application ko kasi kung nandito lang siya sana yon, pero dahil wala akong alam, I mean, hindi ko gaanong kabisado yung mga procedure, so mas minabuti na niyang kumuha ng agency dito sa Pilipinas to assist me on my form and other requirements. At yun, finilapan ng agency ang ang DS-160 na form. Kumuha lang sila ng details sa akin, finilapan ko, and then sila na fill up ng DS-160 at sinubmit nila ito sa US Embassy. Siguro, ganun. Then, after that, kumuha sila pala ng schedule para sa aking biometrics at saka interview. So, yun na. But before the schedule, mayroon silang may dalawang beses ako na mock interview. Nagkaroon kami ng mock interview with the agency through audio lang sa Messenger. Dahil gusto nila din tayong pumasa, so kailangan mabigyan ako ng hint kung ano yung sasabihin ko, kung ano yung isasagot ko, kasi sila naman yung may mga idea yung agency kung ano talaga yung isasagot at ano yung mga familiar questions na tinatanong. So, yun. And then, meron akong schedule noon March 4 2026 for my biometrics. So, yung biometrics ko ay sa Parkal Mall. So, madali lang siya kasi kung gusto nyo mag-grab, sabihin nyo lang Parkal Mall. At saka pagdating doon, ay alam na ng mga security o kung kaninong ka man magtanong doon sa mga empleyado sa labas na pupunta kayo ng Visa Application Center. So, alam mo yun kung saan, dahil makikita mo naman na almost lahat ng tao doon na nakapila ay nagdadala ng mga papers, mga documents at saka mga envelope. So may security naman doon na nag-instruct na kung anong oras ang schedule mo, so doon ka na mag-fall in line. So wait ako ng aking time because my time is 11 o'clock in the morning. So sabi ng guard, pagka 10:30
pila na kami diyan sa malapit sa plant box kasi kami na ang susunod dahil 11 o'clock kami. So pagpunta sa taas ng third floor ng Visa Application Center, madali lang. Yung dala ko lang is DS-160, yung confirmation letter na schedule ko na ngayon, nung time na yon, and my passport. Yun lang. Wala nang iba. And then, isang copy lang ng confirmation letter, isang copy lang DS-160, tama na yon. Kasi may iba doon na sasabihin ng may nakaabang doon na may-ari ng mga printing shop. Sabihin, oh, hindi ka pa nakapag-Xerox ng DS1, ano yun, confirmation letter, kailangan ng 7 copies. Sabi ko, 7? Bakit nagpa-print kayo ng 7 copies? Kasi daw, sinabihan sila ng owner ng printing shop. So hindi ako naniwala kasi ang sabi sa akin, isa lang, okay na yun. So, yung binayaran niya ng 7 copies ay 200 each. So, times 7, that is 1,400. So, parang scam na yun. So, kailangang aware kayo doon na huwag kayo basta-bastang maniwala doon sa nag-invite sa inyo na magpa-print ng requirements dahil isang copy lang po ng confirmation at saka isang copy lang din ng DS-160 at saka yung passport nyo ang kailangan. So, yun na, pumasok na kami. Then, doon sa third floor, yung first line namin is yung mga tao doon nag-assist sa amin is mga Filipino. So, kinuha yung passport namin, linagyan nila ng barcode sa likod ng passport. Kasi may naka-assign na doon na 11 o'clock schedule ay ito yung mga barcode. Tapos may pangalan doon sa likod ng passport. Yung barcode, may pangalan ng pangalan mo. So, kailangan i-check mo yan. Kasi kung minsan nag-i-interchange sa ibang passport. So, after that, putting the barcode behind your passport, another line for ID picture, and yung ang tawag dito, yung fingerprint, yung 4 na fingerprint at saka 4 din to sa left, right and left, and then yung 2 thumb. Then they're asking few question. Yung sa akin, tinanong ako pangalan at saka yung birthday. Yun lang. Pagkatapos nun, binigay na sa akin after the fingerprints and the picture. Importante pala yun, picture and the fingerprints. Pagkatapos ko na, then sinagot ko niya yung question niya. Tapos na, exit na ako. Yun yung sa Parkal. Then, kinabukasan yung ko sa embassy, yung schedule, that is 7 a.m. na naman. So, mabuti na lang yung hotel na kinuha ng anak ko, nakabook na kasi ako doon. Malapit lang talaga sa embassy. Yung embassy nasa Rojas Boulevard. Yung hotel ko ay nasa Calao, Manila. Pwede ngang lalakarin, pero ayokong maglakad dahil hindi ko tawag dito. I haven't tried walking along in Manila, so I want to ride Grab na lang kay para mas madali. So, I want to be quick nga nandoon ako sa pila. So, ayun, pumila kami, then may
kasama ako yung kapatid ko. Buti na lang naisama ko siya dahil cellphone are not allowed inside, and then yung relo, kailangan yung monologue, hindi yung smart watch, hindi pwede yun. Tapos, yun lang yung dadalhin mo ay yung DS-160 at saka yung confirmation na naman letter for the embassy. At saka, nagdala lang ako ng isang ballpen in case. Cellphone, iniwan lahat. At saka yun na may nagbabantay doon sa labas kung gusto nilang umupo doon sa chair. Ang rent daw ng chair is 50 pesos. Pero okay na rin yun sa kapatid ko kasi senior siya eh. So, at least hindi naman masyadong mainit kasi may shade naman ng tree. So yun, inantay niya ako doon sa labas at saka ako na lang doon sa loob. So pagdating sa loob, may nag-guide naman ng mga all Filipino yung staff doon. Magla-line kami, follow lang kami ng instruction. Yung first step namin is tinanong kami, what is your purpose? And then, saan punta? Yun lang, mga 2 questions. And then, yun lang, pinaalis na kaagad kami. Pila na naman kami sa ibang line. So, second step is another fingerprint na naman. So, yung ano sa amin, yung sa counter na is American na siya. She is a lady, woman, then sinabihan niya kami na isa-isa sa amin nag-fall in line, and then bawat cubicle kasi may nag-a-assist na doon ka, pag tapos na doon, wala lang tao, doon na naman yung iba. So follow lang talaga kami ng instruction. Ako kung saan ako nabilong, doon din ako pumunta sa isang cubicle na yon, at saka nagkaroon tayo ng another fingerprint doon. So pagkatapos doon, sinabihan kami, okay, you're done. Okay. So lipat naman kami for the final step. So sinabihan kami na this is the final step. So sinabihan kami na God bless sa inyong lahat, huwag matakot, relax, ganon. So yun talaga yung line kami doon for the final step. Yun na yung interview. Whether you will pass or you will be denied, you will be approved or you will be denied. So nakakatakot, nakaka-tense, yung ganon ba na hindi mo alam kung, kasi isang parang pagdududa nila deny ka agad yung visa mo. So, ang ginawa ko, kasi parang nagpalpitate. So, manage ko lang yung sarili ko na inhale, exhale, ganon. And then, linagay ako sa cubicle number 29. So, yung ahead sa akin, before sa akin ay nakakilala ko din namin yun sa pila sa labas, yung first na pila. And then, habang ako nag-aantay, siya yung in-interview, daming tanong sa kanya dahil parang marami siyang mga papers. And then, may narinig akong question. Are you a nurse? Parang sinabi, yes, I am a nurse. So may tinanong ang consul sa kanya na hindi ko masyadong makuha yung tanong dahil parang may distance kasi yung ako at saka yung in-interview. Tapos nakita ko sa consul na parang naguguluhan siya, parang hindi siya satisfied. Tapos yung babae na yun, nag-ano siya, parang tawag dito, yung hindi straight yung sagot niya, parang parang ganun. So after that,
binalik yung passport sa kanya at saka in-insert yung blue paper. Kasi 'pag binalik yung passport at saka yung paper na blue, denied yun. So ako ayoko magpaapekto na, "Ay kawawa naman." Focus lang ako sa sarili ko dahil I prepared, I practice. Nanonood kasi ako ng mga vlog regarding US visa interview, yung mga, usual na kini-question sa B1 at B2 kasi tourist visa ako. So, yun, nung ako na, so ang tanong sa akin first is, "What is your purpose?" So, sinagot ko kaagad kasi yun ang pinaktisan ko, "I'm going to visit my daughter and have a short vacation." So, tinanong niya kaagad ako nga na, "Where in the US would you stay?" Yung saan ba daw ako magstay, particular place. So, nasagot ko naman na in Phoenix, Arizona. So, kailangan tumbok mo talaga yung, answer ng kanyang question kasi kung paligoy-ligoy ka, nag-ano sila ng time kasi ang dami namin, ang dami nilang i-interviewin tapos kailangan makuha nila yung answer mo na brief at saka insakto at saka honest kasi tumitingin sila sa kanilang computer, tini-check nila kung ano yung mga answer mo, kung tama ba talaga sa linagay mo doon sa DS-160. Kaya re-reviewin ninyo yan. Then sabi niya, who sponsored your trip? So linagay ko doon, my daughter. So what's the occupation of your daughter? Ito na, kasi yung daughter ko is a housewife. So ibig sabihin, parang red alert yun na housewife tapos magsusponsor. Ito ang ginawa ko. Ito na talaga yung pinaktis ko pag magsabi na ano occupation ng anak ko. Ito yun. My daughter is a housewife, but she has the support of her husband. Full support of her husband. So, kinontinue ko yun. Pagkatapos ng she is a housewife, linagay ko, sinabi ko kaagad na with the full support of her husband. So, after that, tinanong niya naman ako na, ano ang trabaho ng, hindi ganit trabaho, sabi niya, anong company nagtrabaho, pero alam niyo hindi ko talaga alam kung anong company. Ang sinagot ko na lang ay yung trabaho kasi tinanong ko yung anak ko anong trabaho. Sabi ko, he is an operations specialist of cement factory. Parang ganun. So, siya, okay. And then, ito pa, sabi niya, how many children do you have? So, sinabi ko, I have 4 children, and then my one son is already gone and with the Lord, and yun. Tapos, sabi niya, oh, you still have 2 children here in the Philippines. Sabi niya, 2. Yes. Sabi ko, yes. My 2 children are here in the Philippines. So, gano'n siya, okay. So, yun. And then, her last question is, have you traveled to other countries? Yun na kasi, yun ang pinagmamalaki ko talaga na I have traveled 5 countries in these last 4 years. After the pandemic, nag-travel talaga kami, sponsored by my brother. So, enumerate ko talaga lahat yun. Sabi ko, I've traveled in Australia, in Turkey, in Japan twice, in Dubai 3 times, in Thailand 2 times. May sasabihin pa sana ako isang country, sabi na, okay, your visa is approved. Parang may linalagyan siya doon na
na parang isang container sa gilid na ibig sabihin, "Okey na itong visa mo, just wait for the mail," and yun. So, hindi ako nakapag-thank you o nag-thank you pala ako pero parang tumalikod ako kaagad kasi na-overwhelmed talaga ako. Tapos pagtalikod kong gano'n, a few steps away from the cubicle, may nagsabi sa akin na, ano siguro yun, yung kasama namin, sabi niya, dito sa sa ear ko pa naman sabi niya, "Congratulations ma'am, kay naano ka, na-approve." Yun talaga. At saka alam mo, happy talaga ako na-approve. At saka iba ang feeling doon, para kang magte-take ka ng board exam na na less than 10 minutes, tapos mo na yung exam. So yun, ah, yung ano pala, yung visa is sabi nila 1 to 2 weeks bago darating, ime-mail yun sa akin. So, waiting lang ako sa visa ko, and then passport pala and with the visa. So, antayin ko na lang kung darating yun, sasabihin ko sa inyo kung okay na, at saka mag-schedule na yung anak ko for my flight to the USA. So, thank you for watching. God bless you all.